Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang isang grupo ng mga abogado para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa kanilang petition for certiorari with prayer for TRO ang pagkwestiyon kung maaring payagan ang Kamara na ituloy ang pagdinig. Umaasa ang petitioners na pakikinggan ng kataas-taasang hukuman ang kanilang mga kahilingan. Ang hinihiling nila sa Korte Suprema, TRO, mag-issue daw ng TRO ang Korte Suprema, ibig sabihin ipatigil yung ginagawa ngayon ng Justice Committee. Di ba? Kabunyog mga kababayan, sana maunawaan natin dito na kung si Sara ay hindi talaga guilty dyan, haharapin niya yan. Okay. Irerebat niya yan. Pagdating dun sa Kamara, natalo siya. Okay lang yan. Sa Senado tayo maglaban. Di ganun. Ganun sana dapat. Yun ang totoong laban. Ang mamamayang Pilipino, gusto rin sanang makita yung sagot ni Sara. Kaya lang wala. Mga kabunyog, mga kababayan, ang ginawa ng kampo ni Sara, lumapit na naman sa Korte Suprema, nagpapakampi na naman doon. Nagpapakampi na naman. Akala ko ba bloodbath? Ba't wala? Kumuha pa siya ng 16 lawyers, 16 na lawyers. Mga ano pa yan? Abogado di Campanilla, Fortun, Narbasa. Tapos yun naman pala. Sasabihin mo lang, unconstitutional. Walang jurisdiction. Ganun ba yun? Nung malaman ni Congressman Joel Chua na lumapit na sa Korte Suprema yung mga abogadong Duterte, sila Torion, sila Jimmy Bundok, Martin Delgra, nabalitaan na ni Congressman Joel Chua. Si Congressman Joel Chua actually, katulong yan ni Congresswoman Beatrix Listro diyan sa ano na yan. Diyan sa impeachment na yan. Itong si Congressman Joel Chua, ang reaksyon niya nung nalaman niya, lumapit na naman sa Korte Suprema. Sabi ni Congressman Joel Chua, ano ba 'yan? Ano na ba 'to? Wala nang katapusan 'yan. Lumapit na naman sa Korte Suprema. Akala ko ba lalaban ng lalaban dito sa anong 'to? Kaya sabi ni Congressman Joel Chua, wala nang katapusan yang ano na 'yan. Ano ba talaga ang gusto nila? Sabi ni Congressman Joel Chua. Di ba sabi nila noon, gusto nila makapag-present sila ng kanilang panig. Ito, binibigyan na sila. Binibigyan na sila ng side nila. Tapos ngayon, wala na naman. Hindi na maintindihan. Sabi ni Congressman Joel Chua, hindi na maintindihan itong kampo ni Sara Duterte. Kumbaga, nalilito na daw ang taong bayan, sabi ni Congressman Joel Chua. Noong unang impeachment, nung last year, lumapit na din sa Korte Suprema yang kampo ni Sara. Ang argumento nila doon, hindi daw binigyan ng due process. Yan yung una. Ngayon, na nabigyan na ng due process, binibigyan na ng due process, mga kabunyog, mga kababayan, lumapit na naman sa Korte Suprema, ang sasabihin na naman, unconstitutional daw itong ginagawa na to. Kaya, ang pinaka-reaksyon ngayon ni ang pinaka-reaksyon ni Congressman Joel Chua, ano ba talaga? Ano ba talagang gusto nyo mangyari? Gusto nyo ng due process? Binigyan ng due process? Ngayon na naman, mali daw yung ginagawa. Kaya, ito mga kabunyog, mga kababayan? Medyo, itong si Congressman Joel Chua kasi, congressman yan ng Manila. Ngayon, nung last year, siya ang chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability. Kaya yung committee niya, yung nag-imbestiga noon, nung mga korupsyon ni Sara, yung confidential funds. Kaya nga, nung matuklasan nila yung mga korupsyon ni Sara, kaagad-agad, dinala yung impeachment sa Senado. Doon na sana sa Senado, magsisimula na yung trial. Kasama doon sa mga prosecutor, si Congressman Joel Chua.
Kaya lang, diniklara ng Korte Suprema, hindi nasunod ang due process. Bigyan niyo muna ng pagkakataon si Sara, ang Vice President, na magdepensa sa Kamara. Ang due process, hindi lang sa trial sa Senado, kahit sa Kamara dapat may due process. Okay, so ginawa na nila yan. Kaya ang ginagawa ngayon nila Congresswoman Beatrix Listro, sinusunod na talaga. Si Congresswoman Beatrix Listro nga, bilang chairman ng Justice Committee, sabi niya, nakakapagod tong ginagawa natin, napapahaba na tong proseso natin, pero kailangan, sige, kasi yan yung sabi ng Korte Suprema, gawin natin. Sabi ng Korte Suprema, dumaan daw sa due process. Bigyan daw si Sara ng pagkakataong iribat. Kumbaga yung pagribat ni Sara sa mga akusasyon, hindi lang sa trial sa Senado, kahit sa Kamara pa lang, bigyan ng pagkakataon. Actually, yan yung pinakadesisyon eh. Yung pinakadesisyon ng Korte Suprema, ganun eh. Sabi ng Korte Suprema nung desisyon last year, sabi ng Korte Suprema, hindi namin didesisyonan, papakialaman yung mga grounds laban sa Vice President. Hindi yan yung issue. Ang issue dito, nasunod ba yung tamang proseso sa impeachment? Ang sabi ng Korte Suprema, hindi. Tama yung punto ng kampo ni Sara Duterte, ni VP Sara Duterte. Bigyan siya ng pagkakataong iribat yan. Hindi sa Senado, kasi trial na yun eh. Kahit sa Kamara pa lang, baka dun pa lang, masagot niya na yan. Pag nasagot niya na yan, naribat niya na yan, baka hindi na kailangang dalhin sa Senado. O, yan yung purpose. O kaya ngayon, ginagawa na yan ngayon ni Congresswoman Beatrix Listro. Tuloy, hirap na si Congresswoman Beatrix Listro. Kahit nga sana ngayon bakasyon dapat sila, naka-break. O, pero hindi. Kailangan nilang harapin yan kasi sabi nga ni Congresswoman Beatrix Listro, constitutional duty namin to eh. Hindi namin to pwedeng hindi gawin eh. Ha? Ngayon, yung prosesong sinabi ng Korte Suprema na bigyan nyo ng pagkakataon ang Vice President na magribat, kahit dyan pa lang sa Kamara, pinagbibigyan nila ngayon. In fact, yan na yung process. Tinawag lang nilang mini trial, pero hindi naman talaga trial yon. Kaya nga mini, ibig sabihin lang, makakapag-ribat na si VP Sara sa Kamara pa lang. Yun kasi yung pinaka-issue last year eh. Yun yung pinaka-issue last year, bakit diniklarang unconstitutional. Ang sabi ng Korte Suprema, ang due process ay hindi lang sa trial sa Senado. Kahit sa Kamara pa lang, kung saan sinisimulan pa lang ang impeachment, bigyan na ng pagkakataon si VP Sara na mag-rebat. Kasi baka naman, mayroon naman talaga siyang mga matitibay na argumento, dun pa lang sa Kamara, makapag-decide na ang mga kongresistang wag nang ituloy ang impeachment. Yan na ngayon yung ginagawa. Kaya lang, habang ginagawa na ngayon, yung sinabi ng Korte Suprema, sabi ni Joel Chua, Congressman Joel Chua, bakit ano ba talaga? Umihiling kayo ng due process, binibigyan ng due process, lumapit na naman kayo sa Korte Suprema. Ganon din yung sinasabi ni Congresswoman Beatrix Listro. Ay sabi ni Listro, duty nila bilang Justice Committee ang harapin ang impeachment na to. Hindi nila to pwedeng hindi gawin. Kaya nga kahit kahit naaabala sila niyan kasi dapat magbakasyon din sila. Hindi, sabi niya, magsesesyon tayo. Hindi rin to mamadaliin, maghihiring. Hindi rin mamadaliin pero hindi rin i-delay. Okay mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.